Hi guys! So ngayon, it's already October and it's my birthday month. But since kakatapos lang ng September, syempre ang gagawin natin is magre-review tayo ng mga naging trades natin last month. Kamusta ba yung naging performance natin last September? And ano yung mga natutunan natin? Ano yung mga kailangan natin i-avoid, i-improve, i-enhance? And ano yung mga kailangan natin i-retain? Syempre yung mga bagong lessons na natutunan natin from September. So early September, nakakita tayo na sa gold ay nagkaroon ng major test sa ating resistance levels. So, nagkaroon ng mga sharp intraday spikes. So, grabe yung naging volatility ng gold. Syempre, dahil din yan sa mga key events na nangyari this September. Tapos, itong nakaraan lang, bago matapos tong buwan na ito, biglang nagkaroon ng drop. 600 plus pips ata yun, ng sudden drop. And it's not because of the USD strength. USD remained weak, pero bumagsak ang gold. So, papansin mo talaga, nagkaroon ng deeper market manipulation. That is why sobrang importante talaga yung risk management, di ba? Risk management isn't optional. Kasi yung mga nag-overtrade, nag-oversize ng mga lots, sila yung mga nagpapanik. Kasi kaya nagpapanik kasi sobrang laki ng mga volume ng tinitrades nyo, di ba? So, talaga nakakatagal dito sa trading is yung mga disiplinadong trader. Kasi sila yung may kapital eh. Like kahapon, we had a massive entry. Nagkaroon tayo ng mga SL hit kasi I was expecting na it's gonna go up. However, yun nga, biglang nagkaroon ng drop na 600 pips. But, because we still have enough capital para pang cover doon sa naging SL natin, we were able to generate 500 plus pips during the time na nagkaroon ng dip yung market, di ba? So, in September alone, nagkaroon ng monthly surge na mga nasa 10 to 12%. September alone pa lang yun, ah. And sabi nila, it is the strongest monthly performance for the past 14 years. So, sobrang lakas ng volume ng gold talaga ngayon. So, kung nakasabay kayo dyan, ako, paldo-paldo. Lalo sa mga nagsiswing trade tsaka mga position trade dyan. And this September, ngayon din nagkaroon ng rate cut. So, the market aggressively priced in, meaning nag-buy sila, nag-buy. Nag-all-in yung mga traders natin during the time na nagkaroon ng announcement ng rate cut. So, since meron din mga rumors na another rate cut mangyari na naman this year, so, mas nag-fuel na naman yung momentum para iakyat na naman si gold, diba? And syempre, lower interest rate, weaker for US dollar. And weaker for US dollar, stronger for gold, diba? And then, sama na rin natin dyan yung mga geopolitics. Syempre, meron mga ongoing na mga geopolitical tensions na nangyayari ngayon sa Middle East, sa Ukraine. Syempre, yung mga investors na sila sa flight to safety, which is sa gold. Dahil safe haven ang gold. And yung central bank, tsaka mga institutions, their demand is also supporting gold. And hindi lang dito sa CFD, even yung physical demand, yung physical na gold, may demand din talaga siya. Kasi sa India, kahit na tumataas yung presyo ng gold, halos dumoble yung gold imports nila. It shows na talaga there's a persistent physical demand despite high prices. So, na magre-review tayo ng ating mga accounts. So, meron akong 3 accounts sa actively trade ko. Yung akin, nandyan yung sa asawa ko. So, dito ako actually, sa account na to, dito ako nag-swing trade. That is why, medyo malalaki yung mga lots natin dito kasi medyo malaki-laki yung capital natin dito. So, we have here a total balance of 25,000. And meron tayong floating dito na nasa $9,000. And then, meron tayong mga nakaswing trade dito. Ayan, yung mga gold natin. Nakaswing trade to. And then, ito kahapon ko tong trade. Nagbawas na ako dyan. Ayan, nagbawas na ako ng, binawas ko na yan. And then, etong BTC, ayan, itong BTC, tinrade ko to nung Sunday. Ayan, so, sinuswing lang natin yan kasi dito, nakakita tayo ng opportunity dito for BTC. So, ayan, binrake niya to. Pag break niya nito, nakakita na ako ng opportunity na mag-sell. However, nung nakita ko nandito na siya, so nag-buy ako, and now, most probably i-close ko na itong BTC ko. So, close ko na to kasi it's about to go down once na matap niya itong ating resistance. So, the trend for BTC, it's downtrend. Unless i-respect niya to itong ating support na to and talagang babasagin niya itong ating resistance dito. Pag binasag niya itong ating resistance dito, then we will be keeping this trade. Kasi most definitely, BTC will go up na. And then for gold naman, ngayon, ang channel natin is uptrend. Nasa 4-hour time frame tayo to first swing trade to guys So, ito yung 600 pips na binagsak niya kahapon. And then we were able to catch this 4 strong bullish candlestick. Yan. That is why dito sa community natin, talagang paldo-paldo. Ito yung GC natin. Ayan. And all TPs match tayo guys. Ayun na. Naka 510 pips tayo kahapon. Nagkaroon tayo ng SL na 190 pips. Because we didn't expect na magkakaroon ng drop na ganyang kalakas. Diba? Imagine niyo. Sobrang lakas ito guys.
For like 4 straight hours lang yan. Yung binagsak ng 600 pips yan. But when we saw na there's opportunity na nung nagkaroon dito, nung pag-bounce sa ating support, ayan, nag-buy na tayo dito. Ayan. Pagdating na dito, nag-buy na tayo dyan. Pagtapos nitong ating candlestick, itong dalawang candles na ito, pagtapos ng ating dalawang candlestick, at na-fill in niya na itong ating last bearish candlestick, ayan, tsaka tayo nagpa-buy dyan. And then, yan, tuloy-tuloy na siya paakyat. Ito yung na-generate natin from yesterday. Yan, naka-59 tayo, 360 pips. So, nag-update naman tayo dyan. So, yan yung naging trade natin from yesterday. Siyempre, sinasabi natin yung reason natin for buying. Ayan, nagkaroon ng respect sa 1-hour time frame, tsaka sa M15, MA200. That is why, ayan, meron tayo dito mga floating. Ito sa ating another account, which is this one. Ito yung naka-MyFX book natin kasi I started this with $2,000. Itong $2,000, I started this last August and naka-open to sa MyFX book. And kung mapapansin nyo, nakapag-withdraw na tayo ng $2,000 because I want this account to become risk-free account. So, meaning wala na tayong deposit dito na, capital. Dahil na-withdraw na natin yung kinapital natin dito. So, yung ginagamit natin pera dito, yan, yung fund dito is purely from the profit na. So, whatever happens in this account, ayan, purely from profit na to. And itong another account naman natin, ito naman is yung $100 challenge natin, ayan. I started this account last August 19, ayan. Pero nag-start lang talaga mag-trade dito mga September na rin. So, nasa my FX book din to. Pero, what I wanted to prove here is that kahit na $100 lang yung kapital mo, maliit lang yung kapital mo, pwede mo siyang palakihin. Kaya mo siyang i-grow as long as you will be applying proper risk management with the right strategy, with discipline, then most definitely walang imposible kahit $100 lang yung kapital na yan. So, that's what I exactly wanted to prove in this account. So, basically, yung tatlo yung pinaka-trade ko. And here naman sa ating MyFX book, as you can see, ayan, we have a total gain of 914%, which is this one. And ang pinaka-total profit natin is nasa 7,816. We only started with $2,000. And now we have a total of equity $10,000. And for the month of September, ayan, we all have a total of 289% for the month of September. This is a great performance. Given na syempre mas tumaas yung ating kapital, mas tumaas din ang ating opportunity na mas makapag-trade ng mga higher lots. So hopefully, October, mas maging strong pa ang ating maging resulta. Drawdown natin remained at 62%. So hindi na pala nagbabago to, as is na siya. Kasi yung pinakamataas natin naging drawdown was, I think tong August yun, when I miscalculated. Which is totally fine because I am an aggressive trader. However, wag niyo akong tutularan. Ideally, dapat maging drawdown nyo lang, pinaka-maximum drawdown nyo lang. For me, ako 30% lang talaga yung pinaka-maximum drawdown ko. Na-miscalculate ko lang talaga to. Kasi I thought, ang calculation nito is based on the capital. So kapag akala ko, pag 100% na akong gaining from my 100% deposit, goods na ako sa drawdown. Hindi pala. Dapat doon pala siya sa total equity mo. But yeah, it's okay. It really happens. But if you will be making your own MyFX book, try your best na wag umakyat yung drawdown mo ng mas mataas sa 30%. So, 289% for our win rate this September. Grabe, thank you Lord for this skill. So, nakakita tayo dito sa gold ng tatlong bearish candlestick and there's a probability na magkakaroon ng consolidation na muna dito. Grabe yung gold, oh. So, I might be closing this. So, close ko na tong, yan. And then, iwan ko lang tong iba. Yan. Sa 3817, 3479, 34, ito, bababa na nito, di ba? Sa ilalim pa to. Which is, ito lang nakapasok niyan. Yeah. Noong pag-akyat niya from our MA200, yan, nagkaroon na tayo ng opportunity mag-buy dito. So, nakapag-stock tayo ng mga buy natin dito. That is why meron tayong ngayong, ayan, floating na sa almost $4,000. And may bagong feature pala dito sa MT5. Makikita natin. Yan. Last month, makikita niyo dyan. Meron na siyang ganito. Create a trade report. So, parang meron ka ng TradeZilla dito or MyFX book or Blue Book. So, pag kinlik mo yan, ayan, meron ng report dyan na lalabas. So, yan ang summary mo nung September. So, sabi dito, ayan, nagkaroon tayo ng gross profit na $17,000 and nagkaroon tayo ng gross na loss na $11,000. That is why, ang naging net natin is 5,682. And then, ito yung naging max drawdown natin, 61.16%. Trades per week, nasa 62. Dami. Average holding time, nasa 4 hours and 14 minutes. Siguro I'll create another video related to this new feature sa MT5 para magamit nyo rin as your analytics. So for now, yun na muna ang ating daily vlog.
See you all tomorrow!